Mga kwento ni Felmo. Mapagpalang araw sa inyo, Sir Seth, at sa lahat ng nakikinig sa channel mo. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Ambert ng Kabisayaan. May ibabahagi sana akong kwento sa inyo, at sana isa ito sa mga mapili ninyong e-ere sa channel mo. Ang kwentong ibabahagi ko ay tungkol sa isa sa mga karanasang hinding-hindi ko malilimutan magpasa hanggang kasalukuyang taon. Nasa edad 16 anyos pa lamang ako noon. Taong 1998. Isang araw noon pagka-uwi ko sa bahay, nadatnan kong may kausap si Mama at sa hula ko ay kaidaran niya lang ang babaeng kausap niya. Kaya nga lang, payat ang katawan ng babaeng yon. Nanlalalim ang mga matang, aakalain mong may iniindang sakit. Luwang-luwa halos sa mga mata niya. Pero kahit na ganun ang itsura nito, litaw na litaw pa rin ang kagandahan. Mukha siyang may lahing Kastila dahil sa mala porselana ang balat niya at mahaba ang buhok niyang umabot hanggang bewang. Kung tutuusin nga, parang mas matanda pang tingnan ng aking ina kesa sa kausap niya. Marahan akong lumapit sa aking ina para magmano. Matapos kong magmano, ipinakilala niya ako sa babaeng sinasabi niyang kaibigan na nagpakilalang Aling Magda. Magalang naman akong bumati kay Aling Magda. Tapos ay nagpaalam na akong pupunta na sa silid tulugan. Maya-maya pa, paglabas ko ng silid ay nakita kong kausap na ng aking ina si Papa. Narinig kong sinabi niya dito na pansamantalang sa bahay na muna umano namin makikituloy ang kaibigan niya na yon. Sandali, siya ba yung kaibigan mong minsan nang nabanggit mo sa akin na kababata mo dun sa inyo? Tanong ni Tatay. Oo, tama ka. Siya nga. Umalis kasi ang pamilya niya sa baryo namin noon. Kaya hindi mo na siya naabutan nung naging magkasintahan pa lamang tayo. Masayang sagot ng aking ina. Ganun ba? Di wala namang problema kung dito na muna siya makikituloy. Doon na muna siya matulog sa silid ni Amber. Tapos si Amber dito na lang siya sa sala matulog. Sagot ni Tatay. Dagdag pa ng aking ina. Pansamantala umanong makikituloy dito si Aling Magda. Dahil medyo hindi raw sila nagkakaintindihan ng kanyang anak. Ganun ba? Magda, ano bang dahilan at hindi kayo nagkaintindihan ng anak mo? Mabuti at nahanap mo yung tirahan namin. Tanong ni Papa sa kaibigan ni Mama. Sinaway naman ni Mama itong si Papa gawa ng masyadong personal ang pagtanong niya. Ipinaliwanag ni Papa kay Mama ang dahilan kung bakit nagtanong siya ng ganon. Gusto niya lang malaman. Maliban doon wala na. Hindi naman siguro masamang magtanong siya ng ganon. Kumbaga baka mamaya malaking gulo yan at madamay pang pamilya namin. Pasensya ka na Magda. Hindi naman siguro lingid sa kaalaman mong nitong nagdaang buwan lang may napabalita ang magpamilyang pinatay ng taong pinatuloy nila sa bahay. Hindi naman sa pinagdududahan kita o ano paman. Mali yun. Naging matalik ang kaibigan ng asawa ko kaya magtitiwala ako sa'yo. Ang akin lang, pinangangalagaan ko ang pamilya ko at iniingatan. Sana naman maintindihan mo yung ibig kong sabihin. Mahabang saad ni Papa sa kaibigan ni Mama. Habang nagsasalita ang kanyang ama, ay napansin kong hindi makatingin ng diretsyo si Aling Magda sa mga mata ni Papa. Maging sa aking ina ay ganun rin. Malikot ang mga mata niya kung saan-saan siya nakatingin noon. Hindi ko tuloy maiwasang magduda rin. Medyo nauutal na sinabi ni Aling Magda kung ano ang dahilan kung bakit biglaan ang pag-alis niya sa bahay ng anak niya. Maluha-luha pa siya matapos ikwento yon kaya't
Nahabag ang damdamin ko habang pinapakinggan at pinagmamasdan ng Ale. Huwag mo munang isipin yung pamilya mo. Panigurado namang nag-aalala rin sila at tiyak hanapin ka nila. Wika ng aking ina at tinapik ng marahan ang balikat ni Aling Magda noon. Pasensya ka na, Magda. Hindi ko alam na ganun pala kalala yung nangyari sa pamilya mo. Hayaan mo't magkakaayos rin kayo ng mga anak mo. Tama nga yung ginagawa mo. Lumayo ka na muna sa mga anak mo. Darating ang araw, maiisip din nila kung gaano ka kaimportante. Sambit ni Papa. Dumaan ang mga araw ay naging maayos naman ang paninirahan ni Aling Magda sa bahay. Palagi silang nagkikwentuhan ni Mama at nakikita kong masayang masaya si Mama at sabik siyang makakwentuhan palagi si Aling Magda. Sa tagal ba naman ng panahon na hindi sila nagkita ng kababata niyang yun eh. Pero isang tanghali noon, nasa labas ng bahay ang aking ama't kausap niyang isa sa mga naninilbihan sa barangay na si Mang Elmer. Lumabas ako ng bahay para makiosyoso. Paglapit ko sa kanila ay narinig kong nagwika si Mang Elmer ng napaka-imposible naman raw ang biglaang pagkamatay ng buntis naming kapitbahay na naninirahan sa dulo ng baryo. Bukod sa wala naman yung sakit ay brutal pa ang pagkamatay niya. Nadatnan na lamang umano ng asawa noon sa kinaumagahan ang bangkay ng buntis na nakahandusay sa bakuran ng bahay. Wakwak ang tiyan nito. May mga iilang parte ng laman loob ang nawala noon. Kasama na ang sanggol sa sinapupunan niya. Wika pa ni Mang Elmer. Maging siya man ay nakita niyang nawawala na talaga ang ilang parte ng laman loob. At marami rin yung kagat sa braso at binti na para bang kagat ng matatalim ng ngipin. Marami ring kalmot. Mukhang lumaban raw ang buntis bago hinasawi. Hindi rin matukoy ni Mang Elmer kung anong klaseng hayop ang pumatay sa buntis na yon. Dahil sa tinagal-tagal niyang naninirahan sa baryo, yun pa lang ang unang pagkakataong nakakita siya ng ganun karimarim na pagpatay. Sa tingin mo ba anong klaseng mabangis na hayop naman yung pumatay dun sa buntis? Tanong ni Papa kay Elmer. Ewan ko ba kanina nung tiningnan namin yung mga sugat ng bangkay bago dinala sa punerarya kinilabutan ako sa mga nakita ko. Ang lalalim ng mga kalamot. Parang pinanggigilan Kawawang buntis. Sumalangit na yung kaluluwa nilang mag-ina. Sandali. Hindi naman sa nagdududa ako Pero hindi kaya yung asawa niyo may gawa? Tanong ni Papa sa kausap nito. Umiling-iling sa Mang Elmer at sinabing, sa tingin ko hindi. Mabait yung asawa ng buntis Tsaka hindi kayang gawin ng normal na tao yung ginawang karumal-dumal dun sa buntis. Naku, kung nakita mo lang ba baka mapapamura ka sa galit. Nakakaawa. Dagdag pang wika ni Mang Elmer. Malinis ang bahay nung namatay. Walang kalat o basag na kagamitan, kaya hindi nila masasabing sospek ang asawa nito. Isa pa, marami ang nakapagpatunay na nasa bukid ang lalaki kasama ang iba pang mga trabahante. At kaninang mga 6:00 lamang siya nakauwi noon dahil sa may minamadali silang trabaho doon. Kawawa naman. Nagpapahirap siya magtrabaho para sa mag-ina niya tapos pag-uwi niya, madadatnan niya sa ganong sitwasyon ng mag-ina niya. Tanging nasabi na lamang ni Papa noon. Pero alam mo bang may isa pa akong nasagap na balita, bay? Sabi ni Mang Elmer. Ano yun, bay? Lumingon-lingon muna si Mang Elmer at tiningnan ng paligid bago nagsalita. Ang sabi-sabi, aswang raw ang pumatay doon sa buntis. Aswang? Halata sa mukha ni Papa na hindi siya naniniwala sa sinabi ni Mang Elmer. Natawa pa nga siya ng bahagya pero mabilis siyang pinigilan ni Mang Elmer at sinabihang huwag lakasan ng boses dahil baka
may ibang tao ang makarinig sa usapan nila. Masabihan pa silang tsismoso. Kalalaking tao nila nun. Oo, aswang bay. Nabalitaan mo ba yung kumalap na usap-usapan nung nakaraang buwan lang na may pinatay na magpamilya sa liblib na lugar? Oo, bay. Nabalitaan ko yun. Anong meron doon? Anong connect nun sa nangyaring trahedya dito sa lugar natin? Sumeryoso ang mukha ni Mang Elmer habang sinasabi niya na ang salaring pumatay doon sa magpamilya ay maaaring ito rin ang pumatay sa buntis na babae na yun nga, kababaryo namin. May nakausap umano siyang naninirahan sa lugar na pinangyarihan kung saan pinatay ang magpamilya. Sabi pa ni Mang Elmer, ayon sa nakausap niya, magkapareho raw ang mga kalmot at kagat ng buntis doon sa magpamilyang pinatay. Kaya malakas umano ang kutob nung nakausap ni Mang Elmer na iisa lamang ang pumapatay. Sunod-sunod na napalunok ng laway ang aking ama't tila ba nakumbinsi siya ni Mang Elmer. Ako naman, habang pinapakinggan ko lamang silang nag-uusap, hindi ko maiwasang matakot. Sumagi pa sa isipan ko na baka nasa baryo na namin naglalagalag ang salarin at maghahanap ulit ito ng mabibiktimang tao. Payo ko lang bilang kaibigan na mag-iingat kayo palagi, bay. Lalo na sa mga pinapatuloy ninyo. Kilatisin niyo munang mag-asawa ng mabuti yung taong patutuloyin sa bahay ninyo. Mahirap na. Mas maigi nang mag-iingat. Yung iba natin mga kapitbahay, pinayuhan ko na rin sila. Wika ni Mang Elmer nun. At tumingin ng diretso sa bahay. Nung sinundan ko ang tingin ni Mang Elmer, nakita kong doon siya nakatingin sa bintana, kung saan nakasilip ng bahagya si Aling Magda. Hindi ko alam kung bakit bigla akong kinabahan. Panay ang pagsipat ko sa kaibigan ni Mama na naroroon pa rin sa bintana at nakasilip nun. Sige bay, alis na ako. Babalik pa ako sa barangay. Balitaan na lang kita ulit kung anong nangyari. Lumipas sa mga oras ay hindi na wala-wala sa isipan ko ang tungkol sa sinasabi ni Mang Elmer. Nagkaroon na rin ako ng pagdududa sa kaibigan ni Mama. Nitong mga nakaraan kasi, napapansin kong panay ang paglabas ng silid ni Aling Magda tuwing sumasapit ang hating gabi. Tuloy ay naiistorbo ang pagtulog ko sa ginawang padaan-daan niya. Kaya nga nang sabi ko ay sa sala ako natutulog dahil siyang umuuko pa sa silid na tinutulugan ko noon. Kaya naman lahat ng lumabas-pasok sa silid ko at silid ng mga magulang ko ay mapapansin at makikita ko. Lumipas sa mga araw, palihim kong minamanmanan ng kaibigan ni Mama. Wala naman akong napapansing kakaiba, maliban lamang sa mga nabanggit ko noon. Magaling makisama si Aling Magda kaya naman nakuha niya ang loob ko't na panatag. Natatawa pa nga ako sa sarili dahil sa para akong timang. Pinag-iisipan ko nang hindi maganda si Aling Magda. Umabot pa nga sa puntong akala ko aswang si Aling Magda noon na siya yung salaring pumatay doon sa magpamilyang namatay sa Karatig Baryo. Pero parang mali ako. Purong kabaitan kasi ang ipinapakita sa amin ni Aling Magda. Naisip ko pa nga noon, ano kaya kung hihingi ako ng pamanin kay Aling Magda sa ginawa kong pag-iisip ng hindi maganda sa kanya. Pero nahihiya naman akong kausapin siya tungkol sa ganon. Baka kasi magalit kaya pinili ko na wag na lang sabihin sa kanya yon. Isang umaga, nagising at napabalikwas ako ng bangon nang makarinig ako ng ingay sa labas ng bahay. Pupungas-pungas pa akong sumilip sa bintana para makita kung sino ang nag-iingay. Nakakabanas kasi. Aga-aga, nagsisismisan ng mga walang magawa sa buhay. Nakakaistorbo sa mga taong natutulog.
Nung makasilip na nga ako sa bintana, nakita ko ang matandang kapitbahay namin si Manang Norma. Ang numero 1 tsismosang kapitbahay. Napapakamot na lamang ako sa ulo at hindi alam kung maiirita ba sa kadaldalan ng matanda o matatawa. Langya naman talaga. Nakakabanas naman talaga yung matandang to. Kung makapagsalita, kala mo siya lang yung tao. Sambit ko at pumunta na sa kusina at nagtimpla ng kape. Matapos kong magtimpla ng kape ay lumabas ako ng bahay at umupo sa gilid. Habang nagkakape ay narinig ko ang usapan ng mga ito patungkol sa aswang. Anya pa ng numero 1 tsismosa. May umaatake na naman raw na aswang kagabi at inatake ang buntis na alagang baboy ng kapitbahay namin. Narinig ko namang sumagot ang isa pang kapitbahay naming miyembro ng mga tsismosa at sinabi nitong malamang sa malamang ay gutom na naman umano ang aswang na yon. Wala na yung mabiktima pa sa ibang lugar, kung kaya't sa baryo na namin ito sumalakay para maghanap na makakain. Tinanong ng aking ina si Manang Norma kung nakita ba raw o nadatnan ng sinasabing aswang na bumiktima sa alagang hayop ni Mang Lauro. Sunod-sunod namang umiling ang mga tsismosang matanda. Ang siste, nakarinig umano ang mag-asawa ng malakas na huni ng wakwak sa likuran ng bahay. Pero noong puntahan ng mag-asawa ang likuran ng kanilang bahay, patay na ng madatnan nila ang alagang hayop at gutay-gutay na ang lamang loob. Kaya't paniguradong aswang ang tumoda sa alagang baboy na mga ito. Hindi naman pala nakita. Ano ba naman tong matandang to? Kung ano-ano na lang yung sinasabi. Baka naman ligaw lang na hayop yung namiminsala tapos ibibintang sa aswang-aswang ko no. Ay nako, sambit ko pa. Sigurado ka ba sa sinasabi mo, Norma? Baka mamaya mali-mali pala yung mga pinapakalat mong balita. Alam mo namang nitong nakaraang linggo lang may namatay na buntis dito sa baryo natin. Huwag mo nang dagdagan ng takot na naramdaman ng taong naninirahan dito. Wika pa ng aking ina. Alam niyo, Sir Seth, pinanindigan ni Manang Norma na sigurado siya sa nasagap na balita. Hindi umano siya nagsisinungaling. Tagahatid daw siya ng balita para maalerto ang mga kababaryo namin. Kung ayaw niyo maniwala, hindi ko naman kayo pinipilit. Ako na nga yung nagmamalasakit na magpakalat ng balita dito sa lugar natin Ako pa yung gagawin ninyong sinungaling. Anya ng matanda nun. Mabilis namang ipinaalala ni Mama ang maling balitang ipinapakalat noon ni Manang Norma na siyang naging dahilan ko bakit kamuntik-muntikan ng magkabarangay na magkapitbahay. Pinagkalat kasi nito na may kalaguyo ang asawa ng kapitbahay naming si Ate Eloisa. At ang mas malala, katabing bahay lamang ang pinagbibintangan nitong kalaguyo ng asawa ni Ate Eloisa. Kaya ayun, nagkasakitan ng magkapitbahay na kamuntikan ng mauwi sa pagpapabarangay. Nakalipas na yon, tsaka mali lang yung nakuha kong impormasyon nun kaya ganun yung nangyari. Sambit ni Manang Norma. Ayun na nga Kaya dapat siguraduhin mong tama ang mga chismis na ipinapakalat mo. Hindi basta-basta yung sinasabi mo Madadagdagan na naman ng takot na nararamdaman ng mga kababaryo natin. Sabat naman ng isa pang kapitbahay. Matapos kong magkape, pumasok na ako sa loob ng bahay. At hindi na pinakinggan pang ibang usapan ng mga kapitbahay. Pagpasok ko, nadatnan kong nakaupo si Aling Magda at nakadungaw sa bintana na para bang may tinitingnan sa labas nun. Hindi nito naramdaman ang paglapit ko. Nung sundan ko ng tingin kung saan siya nakatanaw, nakita kong titig na titig siya sa buntis na katabing bahay naming si Ate Mira. Kasalukuyang nakatalikod si Ate Mira habang nakikiumpukan sa mga tsismosa naming kapitbahay. Nung ibalik ko ang tingin kay Aling Magda, nakita ko ang sunod-sunod na paglunok nito ng laway. Ibang-iba talaga ang pagkakatitig niya kay Ate Mira noon. Yun bang parang asong sabik na matikman yung pagkain na kahain, Sir Seth. Ganon ang nakikita ko kay Aling Magda.
bakit hindi ka sumali sa umpukan nila Aling Magda? Kunway wika ko para maagaw ko ang atensyon nito. Bagya naman siyang nagulat at napaigtad na nilingon ako. Kanina ka pa dyan, iho? Hindi naman po. Sinabihan ko siyang lumabas siya ng bahay. Makisali sa usapan na pinag-uusapan ng mga kapitbahay namin ang tungkol sa aswang na nananalasa. Mabilis na sunod-sunod ang pag-iling ng kaibigan ni Mama at sinabing hindi siya sanay na nakikipagtsismisan nun. Sa kanila kasi ay talagang taong bahay lamang siya. Bibihirang lumabas. Kung hindi naman importante ay hindi siya lalabas nun. Habang nagsasalita si Aling Magda mga kagiliw, doon ko lamang napansing parang may kakaiba sa kanya. Hindi ko matukoy kung ano. Basta may mali talaga. Marahil ay napansin ni Aling Magda na pinagmamasdan ko ang bawat galaw niya habang nagsasalita. Kaya't umiwas siya ng tingin at nagwikang, papasok na raw muna siya sa silid nun. Medyo inaantok pa raw kasi siya. Tumangulang ako. Sinundan na lamang ito ng tingin habang naglalakad papuntang silid tulugan. Sa hindi sinasadya, napatingin ako sa paa at sa laylayang damit ni Aling Magda. Napakunot ang noo ko nang may mapansin akong kulay pulang mantsa sa laylayan ng damit niya at may natuyong putik rin ang paa nito na para bang sumuot sa may putikan. Mabilis na akong nag-iwas ng tingin ng maramdaman kong lilingon sa gawi ko si Aling Magda. Dahil sa nakita ko, doon mas lalong tumindi ang pagdududa ko. Kaya naman ang araw ding yon ay pinuntahan ko si Mang Elmer. Nagmadali na akong lumabas ng bahay at hindi na nagpaalam pa sa aking ina. Wala na kasing ibang tumatakbo sa isipan ko noon kundi ang nakita kong kulay pulang mantsa sa damit ni Aling Magda noon. Hindi ako maaaring magkamali sa iniisip ko. Makaraan ng ilang minuto, narating ko ang bahay ni Mang Elmer. Saktong-sakto lang ang pagdating ko dahil nagkakape pa ito at hindi pa nakabihis ng pangtrabaho. Oh, ang aga mo naman yata magawi dito sa bahay. May kailangan ka ba? Mang Elmer, hindi na ako magpatumpik-tumpik pa sa sasabihin ko sa iyo Kinukutuban po kasi ako Tumango siya at nagtanong kung ano raw ang sasabihin ko. At mukhang napaka-importante umano yon. Tahasan ko nang sinabi kay Mang Elmer ang tungkol sa kaibigan ni Mama na pansamantalang nakatira sa bahay. Sinabi ko sa kanyang magmula noong tumira yon sa bahay namin. Doon na nag-umpisa ang bali-balitang patungkol sa aswang sa baryo. Isa pa, magmula noong dumating sa bahay namin si Aling Magda, napansin kong mainitin na palagi ang ulo ni Mama. Lahat ng mga napapansin kong kakaibang nangyayari sa bahay, sinabi ko kay Mang Elmer. Kaya pala, hindi maganda yung pakiramdam ko nung tumingin akong nakadungaw yung babae niyon sa bintana ng bahay niyo sabi ni Mang Elmer noon. Isang manggagamot ang ama ni Mang Elmer na naninirahan sa karatig lugar. Kaya naman alam kong may mga kagamitan siyang pangontra sa aswang at sa iba pang nilalang. Kaya nga sa kanya ko rin naisipang lumapit nung kinutuban na talaga ako ng hindi maganda. Dahil gusto kong humingi sana sa kanya ng payo kung ano ang mga dapat gawin. At syempre, manghingi na rin ako ng mga pangontra sa aswang. Teka, alam ba ng mga magulang mo kung saan nakatira yung kaibigan ng mama mo? Ang sabi ng kaibigan ni Mama, doon daw po sa isla ng Panay nakatira yung mga anak niya. Ayon sa kwento niya, lumayo siya sa bahay ng anak niya dahil may matindi silang pinag-awayan. Yun po yung kwento niya sa mga magulang ko. Hindi ko alam kung nagsasabi po siya ng totoo. Ay nako, ito talaga mama mo. Ang tagal niya na palang hindi nakita yung kababata niyang yon, nagtiwala agad siyang patuloyin sa bahay niyo. Hindi naman sa hinuhusgahan mo kagad yung isang tao pero syempre 'di ba? Isinaalang-alang niya man lang sana yung kapakanan ng pamilya niya.
Lalo na't marami na tayong nababalitaang kababalagan sa mga katabing lugar. Dapat hindi siya nagpapatuloy ng kung sino-sinong tao sa bahay niyo eh. Mamaya aswang na pala yung pinapatuloy niyo sa bahay. E di mapapahamak pa kayong lahat. Mang Elmer, ano na po yung gagawin ko? Tiyak naman kasi baka ayaw kong paniwalaan ng mga magulang ko eh. Pag nasabi ko yung mga napansin ko. Di ba nga hindi naniniwala sa aswang si Papa? Nung nagkwento ka nga sa kanya nung nakaraan, pinagtawanan ka lang. Siya. Huwag ka lang mag-alala. May mga ibibigay ako sa iyong pangontra sa aswang. Sandali lang at kukunin ko lang ha. Ani pa ni Mang Elmer. At iniwan ako sandali nun. Pasalamat na lamang talaga ako mga kagiliw dahil hindi ako nagkamali ng nilapitan. Dahil kung sa iba pa ako nagkwento, baka gaya ni Mang Elmer nung magkwento siya tungkol sa aswang. Pagtawanan lamang din ako. Makaraan ng ilang minuto, bumalik si Mang Elmer. May bitbit na siyang mga kagamitan. Inabutan niya ako ng boteng may lamang langis. Ilagay ko raw yon ng palihim sa silid ng mga magulang ko para maging ligtas sa mga ito sa oras ng pagtulog. Ipinahiram rin sa akin ni Mang Elmer ang buntot ng paging binigay ng kanyang ama. Sa oras na may gawing hindi maganda yung kaibigan ng mama mo, hambalusin mo ng buntot pagi. Pag nasugatan yung balat ng aswang, mahihirapang gumaling yan. Maliwanag ba? Opo, Mang Elmer. Sa ngayon, manmanan mo muna yung kaibigan ng mama mo bago tayo gumawa ng aksyon. Hayaan mo magmamatsyag rin ako sa bahay niya para malaman ko kung anong binabalak niya. Kung bakit sa dinami-rami ng mga bahay sa inyo pa talaga nakisilong. Bago ako umalis sa bahay ni Mang Elmer, sinabi ko ritong babalitaan ko kaagad siya. Oras na may mapansin na naman akong kakaiba sa mga kinikilos ni Aling Magda. At para hindi ako mahalatang pinuntahan ko si Mang Elmer, dumaan muna ako sa bahay ng mga kaibigan ko. Tanghali na akong umuwi sa bahay namin. Pagdating ko sa bahay, nagmamadaling pumasok ako sa kwarto ng mga magulang ko at inilagay sa gilid ng higaan ang boteng may lamang langis na binigay ni Mang Elmer noon. Nang matapos yun ay dagli-dagli na akong lumabas ng silid at dumiretso sa may kusina. Kinagabihan, nung tulog na ang lahat, nagkunwari akong matutulog na rin. Pero sa pagkakataong yun ay sasadyain kong hindi makatulog. Nang sa ganoon ay malaman ko talaga kung ano nga ba ang ginagawa ni Aling Magda tuwing hating gabi. At kung bakit palagi ko siyang nagigisnan sa hating gabing palakad-lakad at kung minsan ay lumalabas ng bahay. Pumatak ang hating gabi. Naramdaman ko nang lumabas ng silid si Aling Magda. Gaya ng nakaugalian nito, ay ilang beses muna itong nagpalakad-lakad habang walang tigil sa pagkakamot ng braso na para bang natabuan ng higat. Makaraan ng ilang minuto, naramdaman ko ang yabag ng paa nitong nagmamadali. Naglakad ito palabas ng bahay. Mabilis na akong bumangon para sundan siya. Bit-bit ang buntot ng pagi ay buong tapang na palihim kong sinundan si Aling Magda noon. Grabe ang kabang nararamdaman ko ng mga oras na yon. Dahil walang kamalay-malay ang mga magulang ko sa mga ginagawa ko. Sa isip-isip ko pa, paano na lamang kung may mangyaring hindi maganda, diba? Ano na yung gagawin ko? Wala pa namang kamalay-malay ang mga magulang kong lumabas ako ng bahay noon. Pero bahala na. Mabilis ko nang sinundan si Aling Magda nang makita ko siyang pumasok sa may talahiban sa likuran ng bahay. Ingat na ingat at buong tapang na sinuong ko yung mag-isa, Sir Seth. Mabuti na lamang talaga at may buwan ng gabing yon. Kung kaya't natatanaw ko ang bawat galaw ng kaibigan ni Mama. Makaraan ng ilang sandali ay nakita kong huminto si Aling Magda. Kaya naman nagmadali na akong naghanap ng mapagkukublihan. Matapos makahanap ay tinanaw ko mula sa pinagkukublihan ko
kung ano ang ginagawa ng matanda. Pero mabilis akong napasinghap at kamuntikan pang kumalas ang kaluluwa ko sa katawan. Nang biglang may tumakip sa bibig ko, hinawakan ako ng mahigpit para hindi makagalaw nun. Ang buong akala ko talaga ay katapusan ko na ng gabing yon. Pero nakahinga ako ng maluwag nung marinig ko ang boses ni Mang Elmer. Binulungan niya akong huwag maingay para hindi kami mapansin ni Aling Magda. Huminga ako ng malalim matapos alisin ni Mang Elmer ang kamay niyang nakatakip sa bibig ko. Sabay sinenyasan niya ako uli at sinabihang huwag gumawa ng kahit na anong ingay nun. Tumango ako at nung itinuro niya ang kinaroroonan ni Aling Magda, ibinalik ko ang pansin sa kaibigan ni Mama. Pero ang mas ikinagulat ko sa lahat, nakita ko sa unahang bahagi ni Aling Magda, merong nakakapanghilakbot na nilalang na animoy malapaniki ang itsurat. Talagang nanlaki ang mga mata ko noon nung makita kong may nginangasab itong hayop, at sa tingin ko, kung hindi ako nagkakamali, isa yung aso. Halos hindi ko maikurap ang mga mata habang pinagmamasdan si Aling Magda kaharap ang nilalang na may kagat-kagat na hayop. Maya-maya pa ay bigla na lamang nakipagsagupaan ng kaibigan ni Mama na siyang ikinagulat ko. Kitang-kita ko mula sa pinagkublihan ko kung paanong pinaghahambalos ng kaibigan ni Mama ng bitbit nitong latigo ang nilalang na walang kumpay sa pag-angil at patuloy na tumutulo ang likidong pula sa bunganga niya. Muli ay hinambalos na naman ng kaibigan ni Mama ang aswang at kasabay ng paghambalos ay may mga binabanggit itong dialekto na siya lamang ang nakakaalam. Nakita kong kayang-kayang makipagsabayan ni Aling Magda sa liksing ipinapakita ng nilalang na yon. Ilang sandali pa, nakita kong nawalan ng balanse si Aling Magda. Natumba ito, naagaran namang pinaibabawan ng aswang at pinagkakalmot nun. Tiningnan ko si Mang Elmer na para sanay sabihang tulungan namin si Aling Magda. Pero mabilis itong umiling-iling at sinabihan akong huwag makialam sa laban ng dalawa. Pansin umano niyang malakas ang aswang na nakalaban ni Aling Magda at wala kaming laban dito. Makinig ka na lang sa sinasabi ko ha. Mas lalo lang magkakagulo sa laban ng dalawang yan kung magpapakita ka tutulong kay Magda. Aniya, at hindi inaalis ang tingin sa dalawa. Dahil sa wala naman akong magawa at gaya ng sinabi ng Mang Elmer, ay matamang pinanood ko na lang ang laban ng dalawa nun. Nung mapansin kong nakabawi ng kaibigan ni Mama, may hinugot ito sa tagiliran. Maliit na patalim yun. Sabay niya itong itinarak sa nilalang ng paulit-ulit. Rinig na rinig ko ang malakas na pag-atungal ng aswang sa bawat pagtarak ng kutsilyong hawak ni Aling Magda. Tinigilan niya lamang yon noong halos hindi na makagalaw ang nilalang. Nangingisay-ngisay ng nakahandusay sa lupa. Wala pang ilang segundo, nalagutan na yun ng hininga. Kayo dyan, lumabas na kayo sa pinagkukublihan nyo, sabi ni Aling Magda noon. Yari na, huli tayo. Halika na, sambit ni Mang Elmer at kakamot-kamot sa ulo. Kabadong-kabado pa rin akong lumabas sa pinagtataguan. Naguguluhan ako kung ano ba talaga ang nangyayari. Bakit parang nasurpresa yata ako noon? Maling-mali ang hinala ko. Ikaw talagang bata ka. Napakulit mo. Alam mong delikado nang lumabas ng bahay kapag gabi na, abay, lumabas ka pa talaga. Tara na, uwi na tayo. Ayaw niya. Sandali lang Magda, may sugat ka. Doon na muna tayo sa bahay para magamot ko mga sugat mo, sambit ni Mang Elmer. Hindi sumagot si Aling Magda pero sumama ito.
Dali-dali kaming naglakad papunta sa bahay ni Mang Elmer. Nung nasa bahay na at ginagamot niya ng sugat ni Aling Magda, doon ko nalaman ang buong katotohanan. Isa-isang ipiniliwanag ni Aling Magda ang lahat-lahat at kung bakit siya napadpad sa baryo namin noon. Ayon sa kanya, isa siyang albularya. Siya ang sumalo sa pagiging albularya ng kanyang ina. At kaya siya napadpad sa baryo namin, ay nalaman niyang nagagawin na sa baryo namin ang aswang na pumatay sa apo niya. Kaya nga galit na galit sa kanyang anak niyang panganay dahil sa isa siyang albularya pero wala siyang nagawa nung nasa bingit ng kamatayan ng apo niya. Nabiktima umano ng aswang yon na may lahing bangkilan. Ngayong napatay niya na ang nilalang, medyo lumuwag na ang kanyang dibdib dahil naipaghiganti na niya ang kanyang apo. Dagdag niya ring wika, kaya napakapayat niya at mukhang may sakit. Yun ay dahil sa naisahan siya ng mambabarang na nakalaban niya sa kapis noon. Bago niya mapatay ang mambabarang, nagpakawala na umano yun ng sumpa sa kanya na kailanman ay hinding-hindi niya kayang alisin. Sinabihan siya ni Mang Elmer na subukan niyang lumapit sa ama nito dahil nga isang batikang albularyo ito. Baka sakaling kayang alisin ng ama niya ang sumpa ng mambabarang. Sumang-ayon naman si Aling Magda sa sinabi ni Mang Elmer. Dahil ayon kay Aling Magda, isa rin sa dahilan kung bakit naglakbay siya sa iba't ibang lugar ay makahanap ng albularyo o manggagamot na kayang mag-alis ng sumpang nakabaon sa katawan niya. Matapos kong marinig ang lahat-lahat, doon lamang ako naliwanagan. Humingi ako ng paumanin sa kaibigan ng aking ina. Ilang linggo ding nanatili si Aling Magda sa lugar namin. Ang rason, unti-unti siyang ginagamot ng tatay ni Elmer noon. Nung gumaling na siya, nanaba talaga siya, Sir Seth. Hindi na siya nagpaalam sa amin bagkus ay nakita na lang naming sinundo siya ng kanyang anak noon. Nagkapatawaran sila. Alam na rin ng mga magulang ko ang tungkol sa pagiging albularya nito. Magmula noon, hindi man nanatili o naninirahan si Aling Magda sa bahay namin naging mas malapit sila ng aking ina. Nagkikita sila paminsan-minsan. Paminsan-minsan ay nagbabakasyon ako sa kanila. Kami. Paminsan-minsan naman ay sila ay pumupunta sa bahay noon.